Narito ang kwento ni Clara, isang OFW na nagbalik bayan hindi para maging tagapagligtas, kundi para bawiin ang kanyang sarili. Nagmamakaawa ang nanay ko na umuwi ako ngayong Pasko. Ako si Clara, 20 anyos, nagtatrabaho sa Singapore bilang isang UX designer. At dahil tanga ako, naniwala akong magiging iba ang Paskong ito. Tumawag siya sa akin ng 3:00 ng madaling araw, humahagulgol sa video call, sinasabing hindi na nila ako nakikita at kailangan ng pamilya na magkakasama kami. Matapos ang nakapapagod na biyahe, delay na flight, at traffic sa EDSA, nakarating ako sa tapat ng gate namin sa Cavite, bitbit ang isang malaking maleta na puno ng pasalubong at tsokolate para sa mga pamangkin ko. Amoy eroplano ako, sumasakit ang likod, at halos pumikit na ang mata sa antok. Nag-doorbell ako, kumakabog ang dibdib, umaasa na sasalubungin ako ni nanay ng mahigpit na yakap tulad noong bata pa ako. Bumukas ang pinto. Walang, "Kamusta ka, anak?" Walang yakap. Tinitigan lang ni nanay ang maleta ko at sinabi na parang utos sa katulong, "Sakto, ikaw muna bahala sa mga anak ng Kuya Jason mo. May family outing tayo." Lumabas si Kuya Jason sa pinto. Naka-shades kahit makulimlim, may nakasukbit na bag, at nakakapit sa kanya ang 2 niyang anak. Ngumisi siya. "Oh, wag niyo pahiran ng sipon si Tita Clara niyo ha? Galing abroad yan. Baka maarte." Nagtawanan silang lahat. Ang mga magulang ko, si Kuya, ang mga bata parang ako ang punchline sa isang biro. Nakatayo lang ako doon. Gulo-gulo ang buhok. Hawak ang bag na puno ng mga resibo ng tiket, na ako rin ang nagbayad. Hindi ako sumigaw, hindi ako umiyak. Pero naramdaman ko na may nag-click sa loob ko. Isang switch na biglang namatay. Ngumiti ako, ibinaba ang maleta sa may entrada. Tinignan ko si nanay sa mata at nagsalita ng isang pangungusap. Tumigil ang tawanan. Namutla sila. At paulit-ulit na bumulong si nanay. Hindi pwede yan, Clara. Noong matapos ako, hindi na natuloy ang pangarap nilang bakasyon sa Boracay. Ang bahay na tinitirhan nila ay nanganib mawala. At ako sa wakas ay tumigil na sa pagiging walking ATM at libreng yaya nila. Makinig kayo hanggang dulo. At sasabihin ko kung paano sinira ng isang walang utang na loob na anak ang Pasko ng kanyang pamilya para mabawi ang kanyang buhay. Ang totoo, noong sinabi ko ang pangungusap na yon, nanigas ang buong kwarto. Pero para maintindihan nyo, kailangan nyong malaman kung ano ang ginagawa ng mga taong ito sa akin sa loob ng maraming taon. Di lang naman ako na-miss ni nanay kaya siya tumawag. 2 linggo bago ang tawag na yon. Nagpapadala na siya ng screenshots ng mga promo sa Boracay. Nagpaparinig na sana all, nakakapag-travel at hindi nila kayang mag-asawa. Yon maliban na lang kung tutulong ako. Minsan lang naman, sabi niya. Minsan lang ang laging simula ng bawat pakiusap. Noong naoperahan sa tuhod si tatay, nagpadala ako. Noong nalubog sa utang si Kuya Jason, dahil sa sablay niyang negosyo, ako ang sumalo. Noong nasira ang bubong at hindi nabayaran ang amilyar, nagpadala ako. Tapos makikita ko sa Facebook na nag-post si nanay ng picture nila kumakain sa mamahaling buffet sa Tagaytay noong sumunod na linggo. Nakatira ako sa isang maliit na kwarto sa Singapore. Nagluluto ako ng sarili kong baon. Naglalakad ako papasok sa opisina kahit umuulan para makatipid. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, ako ang nagbabayad ng Netflix, Spotify at GrabFood ng mga taong nakatira sa bahay na hindi ko naman inuuwian. Pero sa pagkakataong ito, bago ako umuwi, naging matalino ako. Inipon ko ang bawat resibo ng remittance, bawat screenshot ng GCash, bawat "thank you nak, babayaran ka namin pag nakaluwag-luwag." Napansin ko rin ang isang email mula sa bangko, nakapangalan ako bilang co-borrower sa housing loan na hindi ko maalalang pinirmahan ko ng kusa, kundi idinagdag lang nila para ma-approve sila noon. Ako ang nagpupuno ng kulang sa monthly amortization sa loob ng 3 taon. Kaya habang umiiyak si nanay sa video call,
Na miss na raw ako ng mga pamangkin ko. Doon ko na-realize. Ang tanging oras na itinuturing nila akong kapamilya ay kapag may bayarin. Muntik na akong humindi. Muntik ko nang sabihin na kayo na ang bahala, pero naisip ko, kung handa silang pag-urin ako sa biyahe para lang gawing yaya at bangko, handa na rin akong ipakita sa kanila kung ano ang itsura ng buhay kapag tumigil ako sa pag-aabono. Nag-book ako ng flight, pero nag-book din ako ng appointment sa isang financial advisor, nag-download ng bank statements ng 3 taon, at nagpagawa ng isang kasulatan. Kaya, nakatayo sa pintuan namin sa Cavite, habang tumatawa si Kuya Jason at ina-announce ni Nanay ang schedule ng pagbabantay ko sa mga bata, hindi na ako ang dating Clara na sunod-sunuran. Ipinasok ko ang maleta, hinayaang magtatakbo ang mga bata sa paligid ko, at sumunod sa kusina kung saan nakalatag ang itinerary nila. Tinuro ni Nanay ang brochure. Tignan mo nak, ito yung resort. Ang ganda, di ba? Dito ka muna sa mga bata para makapag-relax naman kami ng papa mo. Alam mo naman, matatanda na kami. Kailangan din namin ng pahinga. Tinignan ko ang pangalan ng resort. Namukhaan ko ang last 4 digits ng credit card sa confirmation email na bukas sa phone niya. Akin. Yon. Naramdaman ko ulit ang pag-click ng switch. Akala nila, umuwi ako para maging alkansya. Ang totoo, umuwi ako para tapusin ang dapat noon ko pa tinapos. Ngumiti ako. Nay, bago tayo umalis, upo muna tayong lahat sa dining area. May pag-uusapan lang tayo. Binuksan ko ang laptop ko sa mesa, umupo si tatay sa kabisera. Parang hari. Si Nanay. Nakatayo sa gilid hawak ang itinerary. Si Kuya Jason, nagse-cellphone. Iniharap ko ang laptop sa kanila. Bago kayo pumunta kahit saan, mahinahon kong sabi, pag-usapan natin ang pera. Umungol si Kuya Jason. Ano ba yan, Clara? Pasko na Pasko. Pera ang topic? Bumulong si tatay. Wala sa lugar. Nagpaawa si Nanay, anak. Ang dami naming stress. Pwede bang wag na tayong mag-away? Hindi ko itinaas ang boses ko. Binuksan ko ang spreadsheet na may label na gastusin ng pamilya. Bawat linya may petsa, may kulay at malinaw. Noong Marso, simula ko. Tumawag kayo dahil mapuputulan na ng kuryente. Nagpadala ako ng 15,000 pesos. Noong Hunyo, na max out ni Kuya ang credit card niya, nagpadala ako ng 30,000. Noong nasira ang water pump, 8,000. Noong nagpalit ng gulong ang sasakyan ni tatay, 1,000. Bawat buwan sa loob ng 3 taon, may emergency. Dahan-dahan kong ini-scroll para makita nila ang pagpatong-patong ng halaga. Hindi pa kasama dito ang Netflix, Disney Plus, internet nyo, load nyo, at mga emergency na laging sumasakto kapag may sale sa mall. Namutla si Kuya Jason nang makita niya ang mga notes na, babayaran ko next month, promise. Napahawak si Nanay sa bibig niya nang makita niya ang screenshot ng text niya na humihingi ng panggamot daw ni Lola, katabi ng picture niya na bagong rebond at manicure. Napatiimbagang si tatay nang makita ang resibo ng opera sa tuhod katabi ng resibo ng bagong 55-inch smart TV na dumating noong linggo ring iyon. Hindi makatarungan yan. Bulong ni Nanay. Pinalalabas mong masama kami. Umiling ako. Wala akong pinalalabas. Ipinapakita ko lang kung ano ang totoong nangyari. Ini-scroll ko hanggang dulo. Ang total amount, naka-bold. Sa loob ng 36 na buwan, sabi ko ng mahina. Nagpadala ako sa bahay na ito ng mahigit 3.5 milyong piso. Tumahimik ang buong bahay. Walang kumibo. Parang binuhusan sila ng malamig na tubig. Inilabas ko ang folder mula sa bag ko at inilapag sa tabi ng brochure ng resort. Ito, sabi ko, ay simpleng kasulatan. Hindi ko kayo dedemandahin. Gusto ko lang napirmahan nyo ito bilang pag-amin na utang nyo sa akin ang perang ito. Kahit paunti-unti, kahit 500 pesos kada buwan. Ang mahalaga, aminin nyo na hindi ito regalo,
Pumutok ang galit ni tatay. Pamilya tayo, sigaw niya. Wala kang utang na loob. Sinusumbatan mo kami. Pagkatapos ka naming palakihin, tinitigan ko siya. Ang pamilya, hindi inilulubog sa utang ang anak nila. Ang pamilya, hindi nagsisinungaling na may sakit sila para lang makabili ng bagong TV habang yung anak nila nagdidildil ng asin sa abroad. Nanginginig si nanay. Kinuha ni kuya ang papel. Hibang ka na, Clara. Hindi namin kayang bayaran to. Sumandal ako. Alam ko. At hindi ko ine-expect na mababayaran nyo agad. Pero tapos na ako sa pagpapanggap nyo na kayo ang biktima at ako ang madamot na anak na nagpapakasasa sa ibang bansa. Kapag nagkwento pa kayo sa mga kapitbahay o sa Facebook na pinabayaan ko kayo, ipapakita ko sa kanila ang spreadsheet na to. Hindi mo gagawin yan, sabi ni nanay. Mapapahiya tayo. Hindi ko gagawin, basta tumigil kayo sa pagsisinungaling. Pagkatapos, nag-click ako ng ibang tab sa laptop. Ang confirmation ng resort booking at tungkol sa bakasyon na excited kayo. Dagdag ko, kanselado na. Kumunot ang noo ni tatay. Anong pinagsasasabi mo? 3 araw na ang nakalipas. Tumawag ako sa resort at airline. Dahil card ko ang gamit at pangalan ko ang nakalagay, karapatan kong ipa-refund. Nabalik na sa account ko ang pera. Isinara ko ang laptop ng bahagya. Kaya noong sinabi ko sa pinto na hindi ako magbabantay ng bata habang nagbabakasyon kayo. Ang ibig kong sabihin, walang bakasyon. Hindi gamit ang pera ko. Hindi na mauulit. Tumayo si tatay. Akmang susugurin ako sa galit. Wala kang karapatan. Kami ang magulang mo. Pera ko yon, tay. Sagot ko nang hindi kumukurap. Bago pa siya makasagot, binuksan ko ulit ang laptop sa huling bahagi, ang email tungkol sa bahay. At tungkol naman sa bahay na ito. Co-borrower ako. Ibig sabihin, kapag hindi kayo nagbabayad, credit score ko ang sira. Kinausap ko na ang bangko. Tatanggalin ko na ang pangalan ko. Ibig sabihin, kailangan yung i-refinance ang bahay gamit ang sarili niyong kita. Kung hindi kayo pasok sa requirements, baka kailangan niyong ibenta ang bahay. Humagulgol na si nanay. Clara! Maawa ka. Saan kami titira? Nay, kung may pang-Boracay kayo, siguradong may pang-amortization kayo. Panahon na para matuto kayong mamuhay nang naaayon sa bulsa nyo. Kinuha ko ang bag ko. Tinatanggal ko na rin ang lahat ng auto-debit. Kuryente, tubig, internet. Sa inyo na darating ang bill simula ngayon. Clara, tawag ni kuya. May takot na sa boses. Wag naman ganito biglaan. Maghahanap ako ng trabaho. Promise. Datyong 4 anyos ka na, kuya. Dapat noon mo pa ginawa yan. Tumayo na ako at hinila ang maleta ko. Gusto niyo ng totoong bakasyon? Ito na yon. Bakasyon mula sa pag-asa sa akin. Tignan natin kung paano niyo patatakbuhin ang buhay niyo. Nang wala ako. Lumayas ka, sigaw ni tatay. Huwag kang babalik dito. Wala kang kwentang anak. Huminto ako sa may pinto. Gusto ng parte ng puso ko na bumigay, na humingi ng tawad. Pero naalala ko ang tawanan nila kanina. Kayo ang nagparamdam sa akin na ang halaga ko lang dito ay kung magkano ang kaya kong ibigay. Sabi ko nang hindi lumilingon, kung hindi ako welcome dito nang walang dalang pera. Ibig sabihin, hindi naman talaga ako naging welcome. Kahit kailan. Lumabas ako ng bahay. Sumakay ako sa Grab na kanina ko pa binook. Ibinigay ko ang address ng isang kondo sa Makati. Isang lugar na binili ko. 6 na buwan na ang nakakaraan gamit ang ipon ko. Ito ang sikreto ko. Ang plano ko sana, dahan-dahan akong lilipat. Pero ngayong gabi, pinatunayan nila na walang dahan-dahan sa pagputol ng lason. Pagpasok ko sa kondo, tahimik. Walang naguutos, walang nanunumbat. Gumawa ako ng kape at umupo sa sahig. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kapayapaan. Nagsimula ang giyera sa Facebook. Nag-post si tatay ng mga parinig. Ang anak na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan.
Pray for us. Iniwan kami sa ere. Ang daming nag-comment na mga marites at kamag-anak. Grabe naman, Gary. Tsk, tsk. Iba na talaga kabataan ngayon. Muntik ko nang replyan. Pero naalala ko ang payo ng advisor ko. Hayaan mo sila. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang dumating ang mga notices. Letter mula sa bangko para sa bahay. Putol na ang internet nila. Nalaman ko kay kuya na binenta na nila ang sasakyan. Si nanay, nagbebenta na ng mga alahas at designer bags sa marketplace, yung mga bags na ipinagyayabang niya noon sa mga amiga niya. Nagkita kami ni kuya sa isang coffee shop malapit sa akin. Mukha siyang pagod. Galing sa delivery rider shift. Tigil na si tatay sa kakangakngak sa Facebook. Sabi ni kuya, napahiya siya nung hinatak yung sasakyan. Clara, sorry ha. Ngayon ko lang na-realize kung gaano kamahal mabuhay. Si nanay naman, kumatok sa kondo ko isang maulan na gabi bago magpasko. Wala siyang dalang regalo, kundi isang sobre. Pera galing sa binenta niyang gamit. Maliit lang. Pero ito, ang unang beses na siya ang nagbigay sa akin. Patawarin mo kami. Umiiyak niyang sabi. Nasanay kami na nandyan ka. Akala namin, hindi ka mapapagod. Niyakap ko siya. Nay, hindi ako galit. Pagod lang ako. Pwede tayong maging pamilya ulit. Pero, hindi na ako ang bangko niyo. Noong Noche Buena, mag-isa ako sa kondo ko. May maliit na Christmas tree, may hamon, at keso de bola. Tahimik, walang nag-aaway, walang humihingi ng pera. Ito ang natutunan ko. Ang pamilya, hindi porke kadugo mo ay may karapatan nang ubusin ang pagkatao mo. Ang tunay na nagmamahal sa'yo, irerespeto ang no mo, ang mga taong nagagalit. Kapag naglagay ka ng boundaries, ay ang mga taong nakikinabang noong wala kang boundaries. Masakit, malungkot, pero minsan, ang paglayo, ang tanging paraan para sagipin ang sarili mo. Kaya tatanungin kita, kung ang mga taong umuubos sa pera at pasensya mo ay kadugo mo, hahayaan mo bang simutin kanila para lang masabing mabuting anak ka? O tatalikod ka, tulad ng ginawa ko, at pipiliin mong buuin naman ang sarili mo? Dahil sa huli, hindi mo kayang magbigay ng liwanag sa iba kung ikaw mismo ay ubos na.